Good day sa mga motorista dyan, sa mga kaibigan natin na naka-CL din. 1 year and 4 months na si CL. At halika, samahan niyo ako, lalakbay tayo from Negros to Laguna. So, ang tanong, kaya ba ni CL ang dire-diretso na na biyahe? May mga problema nga ba? Wala. O ano? At sa buwan na ito ay nag-aakyatan ng mga presyo ng gasolina at diesel, kaya mapagastos tayo ng malaki nito. Kaya makapag-isip-isip ka na bumili na lamang ng EV, motorcycle or car, dahil sa sobrang taas ng gas. Ngayon, ang tanong, worth pa ba gamitin si CL dahil sa mataas ang gas ngayon? Halika, pag-usapan natin kung ano nga ba. So, una sa lahat, sa ganitong aabot ng 140 yung diesel, ang gasolina ay 95, makapag-isip-isip ka talaga na ang fuel companies ay namimihasa na. Lalo na ng balita doon sa Senado na bago pa man umakyat, dumating dito yung gasolina at diesel, tayo na pala nagbabayad ng advance na umakyat yung mga presyo. Ngayon, kung sumobra naman bayad natin, yun, i-roll back nila. Di parang niluluko rin tayo, di ba? Ano sa palagay nyo? Parang nakakadismaya kasi mga ganong galawan nila, mga negosyante. Lalo na hindi na sa gobyerno natin ang Petron, bininta na. Pero yung may-ari ng Petron, medyo gusto niya rin makatulong sa taong bayan, which is good. Sa mga araw na to, nag-rollback na yung diesel 2 beses at sa gasoline din. Medyo malaki yung rollback sa diesel, maliit lang sa gasoline kasi maliit din ang akyat sa gasolina. So ngayon, ang tanong, hanggang kailan? Yung iba nga na may medyo mapera, bumili ng EV, iba bumili ng hybrid. At saka yung medyo may kaya-kaya naman, meron ngang car na na may nag-advertise, nakita ko 130 lang, 155. Tapos sabi daw 200 daw yun, nag-discount ng 50,000. Mga marketing move. Alam naman natin yung EV parang project lang yan Lagyan mo lang ng controller na throttle, battery, motor ng parang electric fan, kumbaga. Tapos may mga lagyan mo lang ng chassis yan, gulong, EV bike na o kaya EV car. Palagay ko na kailang porsyento na rin ang nakabili. Pero tulad natin na halimbawa ako, bumibili ako ng Motorstar, dati branded, kaya na-realize ko rin yung gawa ng Motorstar halos perfection na Ano lang naman ang issue sa loob ng 1 year and 4 months. Ano bang pinalitan ko? Common. Change oil, oil sa likod ng gear, belt, bola, mga ganon-ganon lang. So, ang perfection ng makina ay matagal. Ngayon parang okay na. Pwede mo ito si CL pag tama ang iyong maintenance. Tatagal ito kahit 30 years or ilang years pa. Yun lang. Hawak tayo ng oil companies. Pag mataas ang demand, iakyat nila. Pag kaunting gira-gira doon, iakyat naman nila. Gawing rason na hindi daw makadaan doon sa Iran, sa strait ng karagatan nila. Yun ang rason palagi. Dati nagira ganun din.
Pero nangyari na daw ito noong 1970, hindi pa tayo pinanganak doon. Na nagwo-walk ang tao, kumbaga hindi sila gumamit ng sasakyan. Kaya nabuo yung Petron ng gobyerno para siya yung mag-regulate ng gasolina. At siyempre, hindi na pwedeng umakyat sila. May Petron eh. Ngayon, usapang EV naman tayo. Makatarungan ba ang presyo nila ngayon? Madami akong nakitang EV na na binili nila, yung mumurahin 30,000, 40, tapos nasira ang battery, lead acid kasi. Doon nakatambay na sa kanilang bahay kasi daw mahal, sobrang mahal yung battery. Kaya para sa akin, thumbs down ako sa mga presyuhan nila. Lalo na pag tumakbo yung EV, yung may license na talaga. Pumunta ako sa Next eh. Yung NXT na office yung brand nila. Pumunta ako doon, yung Voltaris yata yun. Ang presyo nila pag above 50 ang kanyang kasi ang kanyang speed ay nasa 80, 75 to 80 yata yun sabi niya. Ang presyo doon ay 110,000. Ano lang naman ang kaibahan doon, yung battery at yung motor at saka yung mga kaha ng EV na yun tulad ng CL. Mas mura pa siya doon. Ang daming components nito, gear, piston, block, head, at madaming moving parts. Yun, battery ang mahal eh. Lalo na yung Yadia, ano bang pinagyayabang nila doon? Yung pagka waterproof niya, yun, karga nila sa presyo. Parang bumili ka ng bagong, sabihin natin MIUI na bagong labas, pero ang mechanism niya doon napakasimple. Simpleng-simple kung iisipin mo, pag-aralan mo yun, madali ka lang matuto eh. Sabi na nga ng kaibigan ko eh, sabi niya parang may mali ang mahal ng EV parang hindi naman worth ang components nun. Parang may tao nagkukontrol sa likod ng lahat. Sino pa? Mga negosyante. Hindi natin alam, baka siyempre kompetensya na yun ng petroleum eh. Voltaris Pro. Ano ganing speed niya? 80? 70 to 80 lang po. 70 to 80. 70 sa highway, hinay na eh. Tapos may people. So hindi pa perfect ang pagkagawa ng EV ngayon. Kaya parang hindi rason na mag-price sila ng ganun kataas. Hindi siya friendly lalo na sa mahihirap. Kasi pag sinabi na life po or battery, basta life po na magagandang klase, doon na naglalaro ang presyo kaagad. At saka hindi natin alam pag ginagamit natin yan, lalo na mahilig tayo mag-rides kahit saan, magkape sa kung anong lugar. Pagka bumigay bigla yung battery, tapos pag binilhan mo naman ng bago, yun, sumunod naman yung motor o ibang parts ng EV na yan, mas mahal kaysa di gasolina. Pero open pa rin yung pinto ko sa EV kasi wag natin sanayin yung mga may-ari ng petrolyo na kontrolado tayo palagi. Ang ibig ko lang sabihin ay sana wag nila masyadong mahal yung pagbinta noon. Kumbaga hindi pa siya proven na reliable na klase na unit. Iba kasi ang di makina eh, tested na eh, kisa di kuryente, di battery. Kaya ngayon sana magpalabas din si Motorstar ng EV na may speed na 80 to 90 o 100 na mga maganda ring baterya na presyuhang CL din. Yung mababa lang, yung kaya natin bilihin, di ba?
Kasi ilagay natin na nakabili tayo ng mga tao na kahit 40% lang sa 100 na taong bayan. 40% mawala sa sales ng mga petroleum companies. Yun lang mararamdaman na nila yun. Imposible yun hindi bababa. Kung maaalala nyo nung kasagsagan ng pandemic, bumaba din. Wala namang gumalaw doon sa labas. Di ba? Bumaba dahil walang gagamit. Kaya ngayon, kahit bumaba pang gasolina, mag-aim pa rin tayo sa EV kasi pag mamimihasa naman sila ulit, turn tayo sa EV agad. Huwag na tayo maghintay. Kaya nga sana makarating din ito sa mga concerned mga businessmen na may mga siyempre yung pusong para sa taong bayan talaga, hindi yung pang sarili na makatulong. Tulad ng Motorstar, di ba? Mababa lang yung mga presyuhan nila. Maaasahan si Sihil, mga kaibigan. Kaya kumpante ako sa aking travel kahit malayo. So, abang-abang tayo na baka lang magpalabas si Motorstar ng EV na pangmasa rin. Parang si CL. Kaya nga ang tanong, kung bababa ba ang gasolina, bibili ka pa rin ng EV. Para sa akin, yes, oo. Dahil yun ang ready natin na weapons para sa mga namimiyasa na mga gasoline station. Oil companies pala ang ibig ko sabihin. Sa grupo namin ako lang mag-isang naka-Motorstar eh. At isa pa pala, huwag niyong kalimutan tingnan palagi ang mga bola ni CL ninyo. Kasi hindi natin napapansin minsan, sira na pala. Ganon yun. So overall, maaasahan pa rin si CL. Yun lang, medyo naaaray tayo sa gasolina ngayon. At sana magpalabas din si Motorstar ng CL na EV. At finally, maasahan si CL lalo na pag alaga ito sa change oil, na check niyo palagi ang mga parts niya. Kung anong sira, palitan agad, wag na maghintay na dumami pa ang sira niya. Kailangan palitan agad. Change oil naman every 1,500, pinakamataas na yan. Every 1,000 ako eh. At dahil doon, magkakaroon ka talaga ng confident magbiyahe kahit saan. Basta may gas, tatakbo yan. Siguraduhin lang na original ang nabili mo, lalo na sa belt. Yung belt, yung originally nangangamoy, kaya pinalitan ko ng bago. At pati yung change oil, ang pinakamataas ko ay 1,500, palit na. Full synthetic pa yan. Bumibili ka nga ng Red Horse eh, yung oil ng motor mo hindi. Kaya mahalin mo rin yung bagay na nagsiservisyo sa'yo. Gaya ng misis mo, pag uwi mo, nilulutuan ka, nandyan na yung mga pagkain mo. Kasi alam niya pagod ka. Yun din, inaalagaan din tayo. Alagaan mo rin. Nagsiservisyo rin sa iyo yun eh. Kaya ibalik mo lang yung dapat. Siguradong hindi ka bibiguin sa mga biyahe mo. At ito yung part na gusto ko kasi kita mo yung mga gas-gas mo. Dahil yan sa Roro, doon siguro nagkagas-gas mo. May karga mo lahat yung gusto mo, basta kakasya lang, karga eh. Ito yung gusto ko kasi. So hanggang dito na muna tayo. Till next time.